depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, kung ako sa'yo, hindi ako masyadong matatakot sa ex ko. Isa kasi sa mga reason kung bakit nawawalan ng attraction in my study and in my experience. Kaya nga napakaganda ng coaching session kasi bukod sa yung kliyente may napapala siya sa akin, meron din ako napapala sa kliyente. Alam nyo ba lahat ng tinuturo ko dito sa Philippine Dating Coach YouTube channel ay halos natututunan ko lang lahat sa mga kliyente ko based on their experiences. Kaya masasabi kong to the next level yung understanding ko dito. Unlike sa iba, syempre, kami lang ng Philippine Dating Coach na nagbigay talaga ng atensyon para magkaroon ng resolution para sa mga breakup. Anyways, let's talk about this thing. Bakit napaka-importante ang matapang ka? Yan, okay? Kasi, always remember it. Kapag hindi ka matapang, madaling mag-take advantage sa'yo ang ex mo. Ngayon, i-explain ko sa'yo. Isa sa mga pinaka-top na bagay in your mind, pinaka-top question mo in your mind, or isa sa mga pinaka-iniisip mo, pustahan tayo, iniisip mo, mataas ang ego ng ex mo. Okay? Yan ang iniisip mo, right? Lahat kayong mga nagiging kliyente ko, yan yung iniisip. Mataas yung ego ng coach, mataas yung ego niyon. Sabi niya, mataas yung ego niya, mataas yung ihi niya, mataas yung pride niya, coach. It is the biggest lie of all time. Kasinungalingan yun. Hindi mataas ang ego ng ex mo. Ito ang katotohanan, i-reveal ko siya sa'yo, huwag kang masaktan, okay? Kaya nafe-feel mo na mataas ang ego ng ex mo. Kasi hindi ka niya type. Yun lang yun. We don't need to have a different type of explanation here. That's the only way to interpret it. Kaya mataas ang ego ng ex mo para sa'yo kasi hindi ka niya gusto, hindi ka niya type. That's the very reason kung bakit ang pagiging matapang ay magmamatter later. Iko-connect ko kung anong kinalaman ng pagiging matapang regarding sa pride. Yun yung biggest lie na meron tayo. Pangalawang biggest lie, kapag sinabi ng ex mo, ito makinig ang lahat. Kapag sinabi ng ex mo na hindi na ako babalik sa'yo, hiwalay na to, final na to, ito na yung desisyon ko, do not believe that shit at all. Hindi totoo yan. Dahil kapag ang ex mo, sinumpong yan ng anxiety at pagka-miss sa'yo, lahat ng yon babaliin din niya. Kaya hindi porket sinabi ng ex mo, maniwala ka sa akin, okay? Experience ko to. Hindi porket sinabi ng ex mo na, ayoko na, hindi na kita mahal, final na to, iwalay na tayo. It's a big lie. This is one of the biggest lies of all time. Kaya, do not believe it. Dahil yung nararamdaman niya na yun, pwede pang ma-reverse yun eventually. Ang kailangan mo lang gawin is to change, syempre. Pero later on, i-connect ko din kung bakit ang pagiging matapang ay relevant siya sa mga ganung bagay. Okay? Number 3, ito rin. Malaking kasinungalingan din to, ha? Ito, malaking kasinungalingan to. Ito yung ibig sabihin ko na malaking kasinungalingan. Yung iniisip mo na hindi ka na niya mahal. Okay? Bakit na malaking kasinungalingan yung hindi ka na niya mahal? Papaliwanag ko sa'yo. Pagdating sa relationship, hindi utak ang ginagamit. Hindi ka nakikipagrelasyon gamit ang utak. Dahil magtotohanan na tayo. Man, girl, kung utak ang ginagamit mo sa relasyon, tingin mo yung ex mo, yun yung magiging partner mo. Natural, hindi. Hahanap ka ng green flag. Yung iba sa inyo, sobrang cheater na ng boyfriend nila. Yung iba sa inyo, sobrang cheater na ng girlfriend nila, ng wife nila, di ba? Ng husband nila. Pero mahal pa rin nila. Kaya kung utak ninyo ang gagamitin ninyo, 100% hindi yung partner nyo, yung pipiliin nyo. Hahanap kayo ng mas better. Pero dahil hindi utak ang ginagamit sa relasyon, ang ginagamit sa relasyon ay feelings. Okay? It's always the case. Never change. Feelings is the only one na nagbibigay ng reason para ang isang tao ay makipag-commit sa isang relationship. Hindi katalinuhan. It is the feelings that always dictates. Okay? So,
this is one thing that you need to consider because it is a big lie. Huwag mong isipin na hindi na niya ako mahal. Hindi. Hindi sa hindi ka na niya mahal. Ang katotohanan ng lubos, hindi lang siya na-a-attract sa'yo. Less attractive ka. Wala kang attraction. Wala kang dating. Tanggapin na natin. Huwag na tayong mag-segue pa. Yun lang yun. Wala kang dating sa ex mo. And that is because of lack of strength. Ito yung bagay na napaka-simpleng way para maibalik ang ex mo. Kailangan mo ng haluan ng guts lahat ng desisyon mo. Kailangan mong haluan ng tapang. Ang mga kliyente ko, I'm building them. Kayo din, mga subscribers ko, binibuild ko kayo na magkaroon ng lakas ng loob at tapang na harapin ng ex nyo. Right? Yan yung pinakabagay na tinuturo ko. Kailangan mo ng strength, kailangan mo ng tapang. Kasi kung hindi ka magiging matapang, hindi ka magiging attractive. Ngayon, coach, paliwanag mo sa amin, anong kinalaman ng matapang sa pagiging attractive? Hindi ko naman tinutukoy yung matapang na makikipagsuntukan ka, matapang ka na mala Robin Padilla ka, or matapang ka na alam mo yun, na mala Valentina ka. That's not what I'm talking about pag sinabi kong tapang. Ang tinutukoy kong tapang is yung hindi ka nagpapasakop sa ex mo, kundi kayang-kaya mo siyang mamain. Nasasabihin mo sa kanya na huwag mo akong kausapin, hindi kitang kausap. Yung ganun ba? Yung at least man lang, you can show to your ex-boyfriend or girlfriend or ex-wife or ex-husband, ano man ang itawag nyo dyan sa ex nyo, pakitaan nyo ng ego na, or pride nyo na kaya nyo siyang mamain. Ngayon, itong una-una mo mararamdaman. Paano to, coach? Nakakatakot. Baka lalo siyang lumayo sa ginagawa ko. Yan yung pinaka-problema. Kaya lalong lumalayo yung ex mo. Kasi nafe-feel niya yung fear sa'yo. Ayaw na ayaw ng ex na nakakaramdam ng takot from you. And that is your opportunity to show your ex kung gaano kakatapang at hindi kanya kayang mamain. Believe me, this is 85 to 90% guaranteed na mababalik ang ex mo as long as you have the strength, the guts, to talk to your ex. Hindi mo na kailangan na, maraming salamat at nakilala kita. Wala nga ganun. Hindi mo na kailangan yun. You don't need to be thankful. Instead of saying that, kasi hindi ka naman talaga thankful eh. Huwag ka na magpaka-plastic pre. Mare, huwag na. Hindi mo na kailangan sabihin na thankful ako nakilala kita. Hindi ka thankful. Malungkot ka. Anxious ka dahil na-experience mo yung breakup. Yan yung katotohanan. Sabihin mo na lang yung totoo. Sabihin mo na sanang hindi na lang kita nakilala, nasayang yung oras ko, wala ka namang kwentang tao. Dapat ganun. You should learn how to talk trash against your ex. Maybe isipin nyo yung approach ko is very unorthodox. Oo, totoo. Dahil ito yung na-experience ko with real clients. We learn how to manipulate your exes through that kind of stable dominance. Anyways, kung gusto mo pa mapalawak ang kaalaman mo, give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one coaching phone call. Thanks for watching.